Wait. Masasabi ko na ang hilig ko sa travel or paglalakbay ay nagsimula noong bata pa ako sa classroom. Specifically, noong unang beses akong bumuklat ng sibika at kultura na libro and bumulaga sa akin ang isang picture ng Chocolate Hills. Bilang musmos, nakakamangha makakita ng mga burol na animoy gawa sa tsokolate. Tapos sa parehong chapter, may mga information din about cute na tarsier. Kahit hanggang ngayon, may sense of accomplishment pa rin naghahari sa puso namin kapag nakakarating kami sa mga lugar na dati ay sa Hekasi or history books lang namin nakikita. Hey Tipiter, we are Vince and Yosh. Sa video na to, iisa-isahin natin ang mga lugar na may naging malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero bago yan, baka pwedeng makalambing ng isang subscribe dyan kung hindi ka pa subscriber. Tap mo na rin ang bell icon sa tabi and select all para hindi mo ma-miss ang mga informative videos natin in the future. By the way, hindi ranked ang mga lugar na mafe-feature dito ha. Yung number ay for easy reference lang. Number 1, Intramuros. Ang Intramuros ay tinatawag ding walled city dahil masasabi na ito ang historic heart ng Manila. Dati rin itong political, educational, and religious epicenter ng Spanish colonial rule sa Pilipinas. Built in the late 1500s and strategically located sa pampang ng Pasig River, malapit sa Manila Bay, ang Intramuros ay dinisenyo as a fortress city, complete with massive stone walls, moats, and may mga watchtowers din to protect against foreign invaders and local uprisings. Sa mahigit na 3 siglo, ito ang nagsilbing sentro ng Spanish power sa Pilipinas. Yung construction nito nagsimula noong 1590 and nagtuloy-tuloy hanggang 1872, enclosing what was then the entirety of Manila. Sa loob ng walls nito nakatayo ang grand na government buildings, elite residences, churches, and schools. Kaya naman, naging opulent city ito in its own right. It was also home to prestigious institutions like yung original campuses ng UST or University of Santo Tomas and Ateneo de Manila. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang important landmarks like the Manila Cathedral, yung Baroque style na San Agustin Church, which is also a UNESCO World Heritage Site, Casa Manila Museum, the restored Baluarte de San Diego, and the ever-iconic Fort Santiago, kung saan yung national hero, si Jose Rizal, ay ikinulong bago ito nagbuwis ng buhay. Parts of the old cobblestone streets, stone walls, and colonial-era architecture have been preserved or restored, offering visitors a glimpse into what life might have looked like noong panahon ng mga Kastila. Kapag naglalakad-lakad ka dito sa Intramuros, para kang nagta-time travel na rin. Madali lang itong i-DIY, pero syempre, kaya mong gawing mas insightful yung time mo dito kung may guide ka na nag-explain ng mga nakikita mo ng mas maayos. I have fond memories of the tours dito led by the late Carlos Celdran. Tapos, ngayon sa Klook, marami ding mga walking tours. Merong day tour, may night tour din. Kung ayaw mo namang maglakad, may bamboo bike tour or bambike. And meron ding electric chariot option. For deals and discounts, visit thepoortraveler.net/Klook. Sayang din yung mga matitipid nyo. Or use our promo codes TPTKlook5 for 500 pesos off or the Poor Traveler Klook for up to 300 pesos off. Don't worry, i-compile namin ang lahat ng tours na yan and lahat ng mga promo codes sa ating TPT Master List. Visit nyo lang yung www.thepoortraveler.net/masterlist and scroll down sa section about Philippines. Ilalagay din namin lahat ng mga hotels na natry namin dyan just in case naghahanap din kayo nun. Number 2, Binondo. Cross the Pasig River from Intramuros via the iconic Jones Bridge and igigreet ka by the towering and intricately designed New Binondo Chinatown Arch na nagsisilbing entrada papunta sa isa sa pinaka-vibrant and pinaka-historic na districts ng Maynila. Welcome to Binondo, established in 1594 and recognized as the oldest Chinatown in the world. Yun pa lang, alam mong kabisi-bisita na ito lalo na kung history buff ka. Back in the Spanish colonial era, yung Spanish authorities ay dinesignate yung area na to just outside Intramuros
as settlement para sa mga Catholic na Chinese immigrants. Strategic din yung location nito, close enough sa Intramuros para mag-thrive yung trade, pero within arm's reach pa rin ng mga Espanyol or Kastila. Over the centuries, nag-evolve na ang Binondo into a powerful center of commerce, largely driven by Filipino-Chinese families na yung influence ay hanggang ngayon nararamdaman natin dito sa district na to. Ang biggest modern draw ng Binondo ngayon, syempre pagkain. It's a paradise for anyone na gustong lumafang. Whether you're into classic lumpia, hopya, tikoy, mami, dumpling, or anything na Filipino-Chinese. Yung neighborhood na to is dotted with several century-old restaurants, hole-in-the-wall eateries, and even bakeries na naging culinary institutions na sa lugar. Some brands have expanded across the metro. Marami ng branches sa iba't ibang cities. Pero syempre, nothing beats the original recipes straight from dito sa lugar kung saan sila nagsimula. Bukod sa food, there's also a treasure trove of historical and cultural landmarks. Lakad-lakad ka sa Ongpin Street for gold shops, tapos admire ka sa heritage architecture din ng Escolta, and visit Plaza San Lorenzo Ruiz, named after the first Filipino saint. And syempre, wag mong i-miss ang Binondo Church na 16th century pa nung itinayo. Sa Binondo, ang past and present ay naghahalo in the most flavorful way. Kaya naman, whether history ba ang pinunta mo dito, culture, or kahit siopaw lang, mabubusog ka talaga dito sa Binondo. Kung gusto nyong i-DIY food trip ang Binondo, panoorin nyo yung ginawang video guide ng teammates namin sa Philippine Beach List. Pwede nyong sundan yung ruta nila. Ang dami nilang stops. Ilalagay din namin yung link papunta sa video na yan sa description ng video na to. Mas okay if part ka ng group tour. May mga insight ka pa tungkol sa history ng lugar and yung kinakain mo and kinakainan mo. Meron din sa Klok na food tour. Meron silang Binondo Food Crawl Experience. Pero ang pinaka-respected and pinaka-established na tour guide dito ay si Ivan Mandy, who is the founder and lead guide ng Old Manila Walks. Meron din silang Intramuros tours and other spots in Manila. Pero sa totoo lang, di pa namin na-try mag-group tour dito sa Binondo, but I feel na mas okay yon, given na ang hirap talagang mag-DIY minsan. Kasi, kunyari kami, unang stop pa lang namin, busog na kami agad kasi ang dami naming ino-order. Kasi parang feeling namin ang daming masarap. So, tapos agad yung food trip namin, 1 or 2 stops pa lang. But I can imagine na sa tour, regulated ang serving size and mas mapipis ng maayos and mas busog ka sa information. Okay, sa ngayon, labas muna tayo sa Maynila and lumipad to the Queen City of the South, Cebu. Cebu isn't just about beaches and lechon. Isa rin ito sa pinaka-historically rich na lugar dito sa Pilipinas. Sa katunayan, ito ang site ng kauna-unahang Spanish settlement sa bansa. It's also home to many important landmarks na maraming kwento tungkol sa colonial past natin and sa pag-usbong ng Christianity sa Pilipinas. From centuries-old churches to ancestral houses and forts, yung heritage sites ng Cebu offer a fascinating peek into how the Philippines came to be. In particular, yung downtown area nito, bisitahin mo rin yan kasi heritage district yan. Siksik na siksik ito sa historical landmarks. At the heart of it all is the Basilica Minore del Santo Niño na home to the Philippines' oldest religious relic. Yan yung imahe ng Santo Niño, said to have been gifted by Ferdinand Magellan to Queen Juana during her baptism in 1521. Tapos, a few steps away, stand Magellan's Cross, ang symbolic na stone kiosk marking the very spot kung saan si Raha Humabon, Queen Juana, and hundreds of others ay bininyagan para maging Katoliko by Father Pedro Valderrama. Also within the area is Fort San Pedro, a small but sturdy triangular fort originally built by the Spaniards as a military defense structure. Tapos, malapit din dito yung Plaza Independencia, an open space na dating nagsilbing central gathering place during the Spanish era. Andito rin, just around the corner, ang Cebu Metropolitan Cathedral and Colon Street, the oldest national road sa bansa, established in 1565 and once the bustling heart of Cebu's downtown.
Beyond the colonial core, nandito rin yung Parian District, kung saan nakatira yung marami sa mga mayayamang Chinese merchants noong panahon ng mga Kastila. May dalawang well-preserved ancestral homes dito. Yung una ay yung Yap San Diego Ancestral House, believed to be one of the oldest existing residential structures sa bansa, and Casa Gorordo, na museum na sa ngayon. Tapos, ang dami rin kasing ibang makikita sa Cebu City outside sa area na to. So, talagang kabisi-bisita talaga ang Cebu. Number 4, Calle Crisologo. Named after Mena Crisologo, a beloved Ilocano writer, politician, and delegate to the First Philippine Assembly, ang Calle Crisologo ay isa sa most iconic na streets sa Pilipinas and one of the best preserved examples of Spanish colonial architecture sa bansa. This picturesque cobblestone street na nagsistretch from Plaza Burgos to Rivero Street ay lined with heritage houses known as Bahay na Bato. Yung style na to ay blend ng Filipino and Spanish architectural influences. Nung Spanish era kasi, ang Vigan ay isang thriving center of trade and culture. Sa katunayan, ang Calle Crisologo dati ay considered commercial heart ng Northern Luzon. Sa ngayon, the street continues to be a proud symbol of Vigan's colonial past. Nandito pa rin nakatayo yung marami sa mga bahay, yung iba na restore, yung iba na repurpose na as museums, cozy cafes, souvenir shops, restaurants, and inns. And habang naglalakad ka, makakakita ka pa rin ng mga kalesa, tapos cobblestone pa rin yung daan. So parang feeling mo, bumalik ka sa nakaraan. Ayan, nag-rhyme pa tayo. And syempre, dahil nandito ka na, wag mo nang palagpasin yung vegan longganisa and empanada. Vegan is also a great base for those who want to explore other parts of Ilocos Sur or even neighboring Ilocos Norte. Dito sa Ilocandia, maraming mga tourist spots ay mayaman din sa kasaysayan tulad ng Bantay Church and Bell Tower, ang UNESCO World Heritage Site na Santa Maria Church, Paway Church, Luna Museum sa Badoc, Padre Burgos House, at marami pang iba. Kung naghahanap ka naman ng heritage town din pero mas malapit sa Maynila, look no further than Taal. Hindi yung bulkan ha, although yung history nito ay nakatali din talaga sa maligalig na Taal Volcano. Ang Taal ay dating capital ng probinsya ng Batangas and yung original location nito ay yun yung kung nasaan yung San Nicolas ngayon. Pero the whole town was forced to move to a safer na elevated location na mas malayo sa bulkan after the disastrous 200-day 1754 eruption. The biggest eruption ng Taal in recorded history. Kaya ngayon, ang Taal, mataas siya. Nasa burol siya. After nito, nagpatuloy yung pag-unlad ng Taal nung Spanish era. And dito rin nagmula ang ilan sa mga kilala nating mga bayani. Kasama na si Don Felipe Agoncillo, a revolutionary hero and diplomat. Pati na rin si Doña Marcela Marino Agoncillo, best known for making the Philippine flag. Doña Gliceria Marelia de Villavicencio, known as the godmother of the revolution and a major supporter of the revolt against the Spanish forces. And General Ananias Diokno, ang only Tagalog general na nag-head ng all-out military expedition to the Visayan region. Yung mga well-preserved ancestral houses nila nakatayo pa rin hanggang ngayon and they offer a glimpse of the lifestyle of the rich and famous at the time. While commercialization has penetrated the old heritage town center, yung overall character and vibe ng town ay makaluma pa rin. Kahit yung 7-Eleven dito, kakaiba yung itsura. Tapos yung malapit lang na Don Juan Barbecue, a popular restaurant, serves some of Batangas' signature dishes such as tapang taal na gawa sa baboy and mas matamis than yung nakasanayan dito sa Maynila, and taal longganisa na mas mataba and mag-garlic. Sa Taal Market, kapag maglakad-lakad ka doon, marami ka pa rin makikitang mga nagtitinda ng barong Tagalog and other products made from pinya and Taal delicacies like panutsya. Yung panutsya, yan yung Batangas version ng peanut brittle. And syempre, sa Taal din mo makikita ang napakaraming mga balisong. So, kung dadaan kayo, maglaan kayo ng pera para bumili ng mga souvenirs and local snacks. Number 6, Silay City Heritage Zone.
Yung appreciation for history, culture, and beauty ng city na to can be traced all the way back sa isang legend or alamat. Yung pangalan nito is said to have come from Kansilay, a native tree na according sa local folklore ay unang tumubo sa libingan ng isang matapang at magandang dilag na ang pangalan ay Kansilay, na nangunang nakipaglaban sa mga bandido na umatake sa village nila. Although nanalo naman sila, nasawi sa labanan si Kansilay and doon nga umusbong ang isang puno. Pero ngayon, Silay is one of the most well-preserved cities sa bansa, blending old world elegance with small town warmth. Located ito just a few minutes from Bacolod Silay Airport. Kaya naman, madalas, either ito yung first stop or last stop kapag ka nagtutour dito sa Negros Occidental. Pero, don't be fooled by the rocks that I got. Cheka, hindi. Don't be fooled by its laid-back vibe. Ang city kasi nito, hindi lang aesthetic, mayaman talaga sa kasaysayan. Una itong nag-flourish noong late 19th to early 20th century as the sugar industry boomed, turning local landowners into wealthy hacienderos. And kasabay ng pag-unlad ng kabuhayan nila ay yung pagsulpot ng mga European-inspired mansions and mga bahay na bato na mas magarbo than usual, and syempre yung artistic flair. Kaya naman naging cultural hub din ang Silay. Sa ngayon, merong 31 na ancestral homes throughout the city ang na-declare na heritage landmarks. Kaya naman, tinalaga ito as the second museum city sa Pilipinas after Vigan. Kasama na sa mga must-visits ang Balay Negrense, once the home of Sugar Baron Victor Gaston, na ngayon ay museum na showcasing period furniture and lifestyle, and the Bernardino Halandoni Museum. Ay, correction, 34 na pala yung mga ancestral houses na officially declared heritage landmarks. So yun, hindi na 31. Anyway, punta naman tayo sa Mindanao. Number 7, Simunul. Rewind muna tayo to the time bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ang Sheikh Makdum Mosque, named after its founder at itinayo pa noong 14th century nang unang dumating ang mga Arab missionaries dito sa island. Ito ang kauna-unahang mosque sa Pilipinas and sinasabi ring maging sa Southeast Asia. Mula dito ay lumaganap ang Islam sa iba't ibang parte ng Tawi-Tawi, Sulu, and mainland Mindanao na rin. Bukas ito para sa mga turista basta hindi prayer hours. Daan ka muna sa opisinang ito upang magpalit ng damit. May mga pwede silang ipahiram sa'yo. Free naman yan pero tumatanggap sila ng donation. Kapag ready na, pwede ka nang pumasok. Although mukhang bago ito mula sa labas, pagpasok mo naman sa loob ay makikita mo ang 4 na ancient pillars na ito na bahagi raw ng original structure. Kaya naman, naideklara na itong National Historical Landmark ng National Historical Commission and also as National Cultural Treasure ng National Museum. May iba pang mga pwedeng puntahan sa Simunul, and kung gusto mong mag-ikot, need mo ng ride, pwedeng jeep and pwede ring habal-habal. Isa sa mga attractions dito ay ang Bohe Salang, isang public freshwater lagoon na paboritong pasyalan ng mga locals kapag weekend. Maliit lang ito pero wag ismolin dahil ang kalmadong tubig nito ay malalim. Marami raw ang tumatalon dito at nagsiswimming. Kasama ang Simunul sa 3 islands na madalas binibisita dito sa Tawi-Tawi. So yung 3 na yan ay Panampangan Island, Sangay Siapu, and itong ang Simunul. And madalas nakasama ito sa island hopping tours. May choice ka na skip ang Panampangan para mas makamura, yun kasi talaga yung nagpapamahal dahil masyadong malayo. Pero kung yung history talaga yung gusto mong mapuntahan, pwede kang dumiretso naman sa Simunul. Number 8, Mount Samat. Ano bang meron dito sa Mount Samat? Pinaka-prominente na dyan ay ang Dambana ng Kagitingan or Shrine of Valor, which is a solemn memorial dedicated sa mga matatapang na Pinoy and Amerikanong soldiers na nakipaglaban and nasawi noong Battle of Bataan noong 1942. Officially established in 1970, yung shrine na to stands as a powerful symbol of sacrifice, resistance, and the enduring spirit of those who fought for freedom during one of the darkest chapters of World War II sa bansa. Yung Mount Samat itself
ay isa sa final strongholds of the Allied forces bago bumagsak ang Bataan to the Imperial Japanese Army. Declared a national shrine in 1966, yung site na to now serves not only as a war memorial but also as a place of reflection. Ang pinakapuso nito ay yung colonnade, isang vast and solemn platform that welcomes visitors with its wide steps, marble reliefs, and stained glass panels depicting key moments from the war. Yung most striking feature dito, syempre, is yung Memorial Cross, a massive 92-meter white concrete structure that rises high above the mountain. Kaya lang, sarado ito nung bumisita kami. Pero ang storya ng Bataan ay hindi natatapos dito sa bundok. 3 months after the surrender, the Japanese army forcibly marched around 75,000 Filipino and American prisoners of war from Bataan to a prison camp sa Capas, Tarlac. Roughly 100 kilometers yung nilakad na yon. Along the way, maraming mga namatay dahil sa init, dahil sa gutom, sa uhaw. Kaya naman tinawag yung brutal journey na yan as Bataan Death March, making it one of the most harrowing wartime atrocities sa Pilipinas. To honor those who suffered and died during the Death March, a series of modest white obelisk markers known as Death March markers ang ininstall sa daan between Mariveles, Bataan, and Capas, Tarlac. Merong 138 yan in total, 97 sa Bataan, 33 in Pampanga, and 8 sa Tarlac. Nasa usapang World War II na rin naman tayo, isunod na natin ang Corregidor. Strategically located sa bunganga ng Manila Bay facing West Philippine Sea, ang Corregidor Island played a critical role in the country's military defense, especially noong World War II. Yung location kasi nito, kapag nasa barko ka, madadaanan mo ang Corregidor on the way to Manila, which is the capital. Kaya sobrang important ng naging papel ng maliit na island na ito. Basically, it is the last line of defense before the capital. And dahil dyan, it became one of the fiercest battlegrounds during the war. Although marami ang nag-aakala na ang Corregidor ay parte ng Bataan dahil na rin sa shared wartime history nito, and actually malapit talaga ito sa Bataan. Pero yung totoo, ang Corregidor actually falls under the jurisdiction of Cavite City. Still, the stories of valor and sacrifice na nangyari dito are deeply intertwined with the larger narrative of the Battle of Bataan and the fall of the Philippines noong war. Corregidor was the headquarters of the Allied forces sa bansa and the last stronghold to fall to Japanese troops noong 1942. Ang daming nangyari dito. Relentless bombings and siege, talagang nasira yung island. And what remains today are haunting reminders of yung turbulent period sa kasaysayan nito. Makikita yung ruins of once mighty structures, mga buildings, bunkers, and even mga baril. Today, Corregidor has transformed into a massive open-air war memorial attracting visitors who want to learn more about Philippine history, pay tribute to fallen heroes, or simply wander through a place frozen in time. Kasama sa mga binibisita dito ay yung Pacific War Memorial built to honor both Filipino and American soldiers, the Malinta Tunnel, which once served as a bomb-proof shelter hospital and command center na rin, and the Mile-Long Barracks, which despite its name is actually a third of a mile long. Pero, impressive pa rin. Nandito rin yung Corregidor Lighthouse and the Japanese Garden of Peace na ipinatayo ng Japan as a gesture of reconciliation. Bawat isang site tells a piece of the island's story, mula sa mga madudugong labanan hanggang sa mga quiet moments of remembrance. Matagal-tagal na rin, pre-pandemic pa since we last visited, so hindi na namin alam kung paano ito i-explore ngayon. Dati kasi merong tour talaga dito, tas may hotel din. Pero nagsara kasi sila noong pandemic. Hindi namin alam ngayon kung pwede na, pero kung pwede na, we encourage na bisitahin nyo talaga ito kasi marami kayong matututunan and kakaibang experience din. It's not just a history lesson, it's an emotional journey that offers a deeper appreciation of the country's wartime past. Number 10, Leyte Landing Memorial. Napakaraming historic sites sa Eastern Visayas, kabilang na ang Limasawa Island sa Southern Leyte and Balangiga and Homonhon sa Eastern Samar. Pero sadly,
marami ay hindi pa namin napuntahan. Ang napuntahan na namin na nabanggit sa Hekasi or Araling Panlipunan na books ay ito. The MacArthur Leyte Landing Memorial National Park located sa Palo, Leyte. Ini-immortalize nito ang isa sa most historic moments of World War II sa bansa. On October 20, 1944, General Douglas MacArthur made good on his promise na I shall return when he and yung entourage niya ay bumaba dito sa pampang ng Leyte, marking the beginning ng liberation ng Pilipinas from Japanese occupation. This pivotal event known as A-Day set in motion the campaign para mapalaya ang Pilipinas, and just days later, the Battle of Leyte Gulf happened. It became the largest naval battle in World War II, turning the tide against Japanese forces in the Pacific. Hindi lang symbolic yung moment na to. In short, ito yung naging simula nung pagtatapos ng Japanese occupation of the Philippines. Dineclare ito na National Park in 1977 and a National Historic Landmark noong 1994. Yung memorial site, meron itong mababaw na parang pool, tapos merong 7 bronze statues. So, kasama dyan sina President Sergio Osmeña Sr., General Carlos P. Romulo, Major General Courtney Whitney, Lieutenant General Richard Sutherland, Sergeant Francisco Salieron, and War Correspondent William J. Dunn. Yung statues na to face San Pedro Bay, offering visitors a visual and emotional connection to that historic moment. Pero hindi lang pang photo-photo tong park ha, it's also a place of remembrance. So, dapat pag nagpunta kayo dito, i-absorb din natin yung kahalagahan ng monument na ito. Marami pa kaming napuntahan na hindi nakasama sa list and marami pa rin kaming hindi pa napupuntahan. So definitely, gagawa tayo ng part 2 balang araw. Ano-ano yung mga iba pang makasaysayang lugar sa Pilipinas na gusto nyo maisama sa listahan next time? I-comment nyo lang below and don't forget to subscribe to this channel. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!